nakaraang linggo, muli na namang niyanig ng mortal na magkaribal sa UAAP ang buong bansa. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa basketball nagharap ang Lasal at Ateneo, kundi sa volleyball. After Game 2 of the Best of 3 series, tinalo ng Lasal Lady Spikers ang Ateneo Lady Eagles to win their third straight UAAP championship. Season 75 na ng UAAP, pero ngayong taon lang pinanood with such intensity ang Women's Collegiate Volleyball Finals. Kung isa-isa silang pagmamasdan, hindi mahirap makita ang dahilan kung bakit ang season na ito ay talagang sinubaybayan ang mga hindi ordinaryong atletang Atenista at Lasalista. May taglay ring hindi ordinaryong ganda. So, we have our own business Parang pinoprotektahan namin yung school namin. Sila pinoprotektahan nila yung school nila. No matter what happens sa game. At the end of the day, we're friends pa rin. Isa sa mga standout beauties ng katatapos lang na UAAP, si Michelle Gumabaw. Ang Finals MVP. Dinalaw ng Hot TV si Michelle sa kanilang bahay to see what Lasal's star player is like outside the court. For like 3 months na doon talaga ako nakatira. So, dito, pag umuwi ako, talagang bonding kami lagi. Minsan mag-exercise, pupunta ng church, syempre as a family, and then mag-movie. As after my family, may music. Magaganda ang magkakapatid na Gumabaw. Alam niyo ba kung bakit artistahin sila? Kasi si Dennis Roldan ang daddy nila. Si Dennis Roldan ay unang nakilala bilang basketball player sa isang sikat na koponan noong early 1980s. Nakilala rin siya bilang artista sa TV at pelikula. He eventually entered politics, where he first served as Quezon City Councilor, then Congressman. Noong 2005, hindi ordinaryong pagsubok ang kinaharap ni Dennis Roldan. Ngayon muli siyang nagsisilbi sa bayan, pero hindi na bilang congressman, kundi pastor ng simbahan. Lumipas na ang bagyo sa buhay ng kanilang pamilya. Ngayon patuloy ang pagbuhos ng mga biyaya. Kabilang na ang pagkapanalo ni Michelle bilang Finals MVP. Ano kaya ang bagong challenges na naghihintay sa 20-year-old marketing major and volleyball beauty? Susunod ba siya sa yapak ng amang si Dennis at papasok sa showbiz? Narito ngayon, live on Hot TV, Michelle Gumabaw and her father, Mr. Dennis Roldan. Mga kapuso, let's all welcome De La Salle University Lady Spiker. Please welcome Michelle Gumabaw and her dad, Mr. Dennis Roldan. Yay! Thanks for coming. Maraming salamat, Dennis. Welcome to Hot TV. Ayan. Alam niyo mga kaibigan, siguro ito nagsisigawan yung mga fans dito. Doon daw sa more than 19,000 daw ang nanood sa SM MOA Arena nung Game 2. Di ba? Ang Women's Volleyball Season 75. Sa tingin mo, bakit parang nag-spike itong nag-spike ang interest ng mga tao dito sa volleyball, dito sa UAAP fans? So, for the past 2 years po, nag-boom po yung volleyball industry. So, nakilala po siya nationwide dito sa Philippines. Maybe because po of the rivalry between Ateneo and Lasal. So, last year pa lang po kami nagtapat sa finals, and so nag-spark po talaga yung intense rivalry between the schools. So, ibig sabihin talagang first time, correct me if I'm wrong, first time ng Ateneo makapasok sa finals. Since I entered Lasal. Since you entered. Opo. So, ito na yung harapan. Opo. Naku, ito yung showdown na nangyari at ang galing mo daw maglaro. Thank you po. Parang masasabi natin na, yung volleyball naman alam natin yan, ano? Pero parang iba yung sikat ngayon, no? Yung popularity na nangyari. I think dahil ba sa'yo nung pumasok? Hindi po. Humble talaga to. Dennis, you used to play for a popular basketball team, right? And noong 80s pa to, nag-basketball ka? 1985. 1985 to be exact. And ano yung binigay mong tip for Michelle when she decided to join this volleyball team of De La Salle? Ano lang, ako naman parang critic lang, na after the game, sinasabi ko sa kanya yung saan niya kailangan dagdagan, or ano ang maganda sa ginagawa niya, at saka ano yung dapat i-develop pa niya. And lagi ko lang sinasabi sa kanya is puso, yung tapang sa laro. Kasi alam mo naman ang sports, hindi naman kailangan mayabang ka, but sa loob kasi ng court, kailangan may angas ka eh. Yung confident na inilalagay mo sa sarili mo. Yun lang importante.
Pero mas ano, no? Mas parang may physical, mas masakit maglaro ng basketball than Yes, of volleyball. course. Diba? Kasi may physical contact. Yes. Diba? Imagine, si Misha pala is 5'10". Mataas ka lang sa akin ng 1 inch. But, tanong ng marami, Dennis, Pastor Dennis, I'm sorry, but I have to ask this question sa anak mo dahil maraming nagtatanong. Hindi ako to nagtanong, pero sabi nila itanong ko. Gusto nilang malaman, maraming mga callers tayo nagtatanong, kung may boyfriend ka na daw. Sorry! Yes, I have a boyfriend po, and alam po ni Papa yun. Pero nakita nyo, sabi ni Dennis, ako lang. Ako. Pwede naman. Hindi ka naman strict, Dennis. Depende sa, kasi may mga rules sa pagbo-boyfriend sa amin. Of course, kasi nowadays, pag pinag-usapan natin ng boyfriend, always there is fornication. Yun ang nangyayaring hindi tama eh. Before, Kumbaga, sex outside marriage. that's right. Sa amin, meron silang understanding, boyfriend, okay, walang problema sa akin yun. But they have to follow the rules, especially I'm a pastor, Yes. na kailangan sundin. Kasi hindi man pwedeng higpitan mo sila, hindi pwede. Sabi naman, no? Lalong gugulo eh. Oo. But, you know, as a father, kailangan lang i-monitor sila na nasa tamang landas ang mga anak. You're right. But ang importante kasi dito, Michelle, klaro ito. Kasi sa mga anak dapat maging klaro yung rules eh, ng mga magulang at ba't nila ginagawa. So yun naman klaro kung strict naman ang paminsan in other aspect ng strict ang father mo. Klaro naman. Opo, he always talks to us naman po, not only me but also That's for my good. other siblings. So we're very open, we're very close as a family. Yun ang maganda. Hindi ba nagkakaunawaan at nagkakaintindihan. Showbiz! Dance, ano ba? Papayagan mo bang jumoin sa showbiz dito siya? Yeah, well, depende sa kanya yun. Kasi kami naman, Roderick, we have rules in the house na dapat sundin. Sabi ko nga, laging ang guidelines namin is the Word of God. That's right. Okay, kahit sa amin, sa kanila, kung gusto mag-showbiz, opportunity yan eh. Bakit mo naman sila That's alisin all dyan? the talent. No? Yes, but Guidelines. within the guidelines of our God. That's true. Dapat naman. Ayon doon. No? Because I heard ikaw din, hindi ba? Very choosy ka ngayon. Not because ayaw mo. It's just that meron kang bagong boss. Kumbaga, may boss ka na dapat. Mas higher boss. Yeah, kung ako lang ang tatanungin mo, gusto ko mag-artista. Bakit Yes, hindi? I know. Yan ang ano natin eh. Di ba? Oo, Galing nasa ko dyan eh. puso at ano na yan eh. Kaya lang ang problem is, mayroong mga limitations na sa roles. I Kaya, know, I understand. mas mabuti pang wag na lang dahil mababiolate ko lang yung rules ko. So, I cannot do that. So, hindi ko tatanungin next question ko. Mukhang malabo ang bumalik ka sa showbiz ba? Hindi malabo Kung eh. isa mo sana- Depende sa roles eh. Oo. Kung yung role ko as a good father na mapapakita ko kung paano maging isang tunay na tatay at kung paano maging tunay na asawa, gustong-gusto kong gumawa ng roles na mga ganun. Pero yung kontrabida tapos bad father, I'm out. At least klaro yan. At narinig na rin ng ating mga producers at ating mga writers. Michelle, congratulations. Thank you po. Hinahangaan ka ng marami. At mas lalo kitang hinangaan because you're a good daughter and you have a good father. Keep it up. And sana magkita tayo dito sa Mundo ng Entertainment. Basta maayos lang ang gagawin niya. Pastor Dennis, Pastor Dennis, thank you very much. Thank you so much. Maraming Counselor. Really nice to see you again. God bless. God bless. Thank you po. Thank you. Mga kaibigan, sa pagbabalik po ng Hot TV, makakasama po natin si Sunshine Jason and her kids. Pati na rin po si Jolens at Angelica. At huwag niyo po palalampasin ang nakaka-touch na kwento ng isang pamilyang tulong-tulong po sila sa pagsasakripisyo para sa bunso nilang anak na meron pong malubang sakit. And now, here's Jeneline.